Nagtrending ang isang service crew matapos tanggalin umano sa trabaho dahil sa pagpapakain sa aspin o asong Pinoy. Sa post ni Ian Barsarja o mas kilala bilang Baldogs, ibinahagi niya ang kanyang sama ng loob dahil sa desisyon ng kumpanyang pinapasukan. Ayon sa post ni Ian, 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang fast food server sa isang restaurant sa Quezon City. Hindi niya inasahan na matatanggal siya sa trabaho na mag-upload ng video kung saan makikitang nagpapakain siya ng stray dogs. Aniya, ginagawa niya ito sa oras ng kanyang break time o walang duty. Pero nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kanilang HR at pinagpapaliwanag siya. Pinapirma rin siya ng termination notice dahil disrespect at unsanitary raw ang kanyang ginawa. Natroma rin siya matapos hindi palabasin ng opisina hanggat hindi pinapipirmahan ng nasabing dokumento. Sa kabila ng insidente, ipagpapatuloy raw ni Ian ang pagtulong sa mga hayop kahit wala na siyang trabaho. Hindi ito ang unang beses na binatikos online ng ilang restaurant dahil sa usapin ng pagtrato sa mga hayop. Sa ganitong sitwasyon, ano-ano ang posibleng paglabag sa batas at sino ang may pananagutan? Nauuso nga talaga, kaya happy kami dahil nandito si Atty. Buko live para sagutin ang ating mga katanungan tungkol dyan, ha? Thank you very much, Yes, Atty. Buko. Na-miss ka namin. Attorney, unahin ko na. Unang tanong dyan, meron ba talagang nilabag yung service crew dun sa pagpapakain dun sa hayop? Kasi ang depensa naman ng restaurant, unsanitary nga raw. Wala pong nilabag yung nagpakain. No? In fact, duty natin yan sa ilalim ng Animal Welfare Act. Hindi rin siya unsanitary kasi ang issue ng sanitation sa loob dapat nung premises. Nangyari ito sa labas eh. So hindi magiging issue yung sanitation dahil maraming ang basura sa kalsada, hindi naman pinapalinis sa mga crew yun, di ba? Kasi labas na yun sa kanilang responsibilidad. Mag-follow up lang ako, attorney. Magiging issue ba yan ng sanitation kung halimbawa yung ginamit para pakainin yung aso ay gamit ng restaurant? Yes. Yeah. Magiging issue ng sanitation kung utensils ng restaurant or sa loob ng premises ng restaurant. Okay. Pero kung sa labas, it's just an act of kindness. Okay. Okay, ito po, attorney, ayon kay Ian Barsardia, pinapirma siya ng dokumento at hinold sa opisina against his will. Pwede niya bang kasuhan ng kanyang employer at anong kaso po ang pwede niyang isampa? Yes, pwede po. Unang-una, yan po ay tinatawag nating grave coercion. Okay. Kapag pinilit mo ang isang tao na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang loob, no? At ito'y may parusa, no? 6 months to 6 years imprisonment and a fine of 100,000 pesos. Laki. 100,000. Ito, attorney, pwede bang madamay sa kaso yung mga naging kasama niya sa trabaho na nagbantay para hindi siya makauwi? Yes. Una-una, yung ginawa ng employers, also illegal dismissal, by the way. No? Dahil hindi dumaan sa tamang proseso yung pagtanggal sa kanya. Yung mga kasamang nagbantay para hindi siya makauwi ay po pwede managot bilang accomplice. No? So, ang penalty nun, pareho ng penalty nung sa grave coercion sa kanya, dahil hindi maisa sa katuparan yung krimen kung hindi sa tulong nila. Yun pala yun. Attorney, as we know, this is not the first time na merong animal discrimination nangyari sa isa sa mga establishments dito sa atin, sa Pilipinas. Ano po ba yung mga importanteng batas na dapat isinasaisip natin na dapat tandaan pagdating sa kapakanan ng mga hayop sa paligid natin? So, thank you, Dimos. No? Meron tayong tinatawag na Animal Welfare Act. At sa ilalim ng batas na ito, dapat po ay iwasan ang anumang gawa na magiging may tuturing na maltreatment of animals. At may nakalagay po doon sa batas na ito na duty nating lahat, duty of every individual na pag may nakakita na hayop na walang nag-aalaga ay alagaan ito o bigyan ng pagkain o inumin. It's a duty of everyone. Sige, para naman sa mga nanonood na meron silang mga negosyo at yung mga establishment, ano ba yung mga tips ninyo o yung mga guidelines na dapat malinaw sa kanila para din alam nila kung ano yung hindi nila linalabag at linalabag? Yes. Hindi naman po bawal sa mga establishments na maglagay ng panuntunan na bawal pumasok halimbawa ang lahat ng uri ng hayop or pets. Allowed sila to make those policies. Pero dapat made known to the consumers, to the customers. So maglagay kayo ng mga lamesa sa labas para masiguro na yung may mga kasamang hayop ay doon sa labas mauupo at hindi papasok sa loob. Pero hindi po pwedeng may pinapapasok na iba at yung iba hindi.
or pinagbabawalan ng mga empleyado to take care of animals sa labas naman ng premises. Kasi yun naman ay considered as maltreatment. Tsaka yung discrimination yata yung sinasabi ninyo. Yes po, Na opo. kung lahat hindi pwede, okay. Pero Pwede, hindi yung opo. mamimili. Mamimili ka. Bawal yung pamimili. Okay, dapat lang talaga malinaw yung panuntunan. Klaro sa establishment at kinaklaro nyo rin sa inyong mga mga kliyente at empleyado. Okay, maraming salamat ulit. Marami na naman tayong natutunan. Attorney Enrique Buco de la Cruz, isa na namang libreng legal na kaalaman for us this morning. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.